Magandang araw, kapatid. Welcome to Stoikong Pinoy. Sa mundong ito, hindi lahat ng tao na nakapaligid sa atin ay may mabuting intensyon. May mga taong tunay na tapat, handang tumulong at nagnanais ng ikabubuti natin. Ngunit, mayroon ding mga taong ang hangarin ay kabaligtaran, maaaring inggit, galit o sariling kapakinabangan lamang. Sa Stoicism, isa sa mga pangunahing aral ay ang pagiging mapagmatyag, ang kakayahang makita ang totoo at hindi basta-basta nadadala sa panlabas na anyo. Ang Stoic ay hindi bulag sa likas na pagkatao ng tao. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "When you wake up in the morning, tell yourself, the people I deal with today will be meddling, ungrateful, arrogant, dishonest, jealous, and surly." Ang aral na ito ay hindi para maging mapait sa buhay. Ito ay paalala na sa mundo, may mga taong makakasakit sa atin at tungkulin natin na makita ang kanilang tunay na kulay upang hindi tayo masaktan ng paulit-ulit. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 senyales na walang mabuting hangarin ang tao sa iyong buhay ayon sa karunungan ng Stoicism. At habang dinidiscuss natin ito, bibigyan din natin ng halimbawa, mga kwento at praktikal na payo kung paano ito haharapin sa Stoic na paraan. Senyales. Numero 1. Palaging binababa ang halaga mo. Kung may isang tao na hindi kailanman natutuwa sa tagumpay mo, dapat magduda ka na. Mapapansin mo, kapag may magandang nangyayari sa buhay mo, promosyon, bagong oportunidad, o simpleng kasiyahan, ang reaksyon nila ay malamig o may halong pang-aasar. Hindi sila marunong magsabi ng congrats, bagkus ay lagi nilang hinahanap ang mali, kulang o pangit. Kwento. Isipin mo, may kaibigan kang lagi mong sinasama sa plano, ngunit sa tuwing may achievement ka, sasabihin niya, swerte lang yan. O kaya, kung ako nandyan, mas magaling ako. Hindi niya kayang kilalanin ang effort mo dahil ayaw niyang makitang umaangat ka. Stoic perspective. Sa Stoicism, hindi mo kontrolado ang pag-iisip ng iba. Ang kontrolado mo lamang ay ang iyong tugon. Kapag may taong ganito sa buhay mo, huwag mong hayaan na sila ang magdikta kung gaano kahalaga ang narating mo. Sabi ni Epictetus, "If you are ever tempted to look for outside approval, realize that you have compromised your own integrity." Practical advice. Obserbahan mo ang patterns. Kung consistent na binababa ka ng isang tao, baka panahon na para lumayo. Piliin mong manatili sa mga taong marunong magbigay ng suporta at pag-angat, hindi lang puro panghila pababa. Senyales numero 2. Ginagamit ka lamang. May mga taong lumalapit lang kapag may kailangan sila. Kapag wala silang makukuha, bigla silang nawawala. Halimbawa, laging nandyan kapag may utang o pabor. Pero kapag ikaw ang nangangailangan, wala sila. Kapag may problema ka, wala kang mahagilap na tulong mula sa kanila. Ngunit kapag sila naman ang nangangailangan, dapat palaging available ka. Kwento. May kakilala akong lalaki na may kaibigan mula pa pagkabata. Sa tuwing may trabaho o project, si kaibigan ang unang lumalapit. Pero nang siya naman ang mawala ng trabaho at humingi ng tulong, wala ni anino ang kaibigan na ito. Dito niya nakita, hindi pala totoong pagkakaibigan iyon, kundi pansariling interes lamang. Stoic perspective. Sa Stoicism, tinuturo na ang tunay na relasyon ay nakabatay sa virtue, sa kabutihang loob, katarungan at katapatan. Kapag may taong lumalapit lang dahil sa gamit, malinaw na wala silang mabuting hangarin. Practical advice. Alamin mo kung ang relasyon ay mutual o one-sided. Kung laging sila lang ang nakikinabang, huwag kang matakot magtakda ng boundaries. Tandaan, hindi mo kailangang maging martir para masabing mabuting tao ka. Senyales. Numero 3. Pinapakalat ang negatibong enerhiya. Kapag kasama mo sila,
pakiramdam mo ay drain ka palagi. Lagi silang may reklamo. Lagi silang may chismis tungkol sa iba. Lagi nilang pinapa-feel na walang silbi o hopeless ang mga bagay. Kwento? May isang stoic na guro na nagsabi, kapag lagi mong dinadala sa bahay ang problema ng iba, para kang nagbukas ng pinto sa lason. Ganyan ang epekto ng mga taong toxic. Hindi man nila direktang sinasaktan ang katawan mo, unti-unti nilang binabagsak ang iyong isip. Stoic perspective. Ang stoicism ay nakatuon sa ataraxia o inner peace. Kung may tao na sadyang nagdadala ng gulo at dilim, kailangan mong bantayan ang iyong isipan. Marcus Aurelius. The things you think about determine the quality of your mind. Practical advice. Limitahan ang oras na ginugugol mo sa kanila. Huwag mong hayaan na ang kanilang negativity ay maging iyo. Piliin ang katahimikan kaysa sasamahan na puro reklamo at galit. Senyales numero 4. Hindi marunong rumespeto. May mga tao na hindi marunong rumespeto sa boundaries mo, oras, prinsipyo, at personal na espasyo. Halimbawa, tatawag ng 10 oras ng gabi para sa maliit na bagay. Pinipilit ka sa mga bagay na labag sa iyong paniniwala. Hindi nila kinikilala ang kahalagahan ng iyong desisyon. Kwento. Kung minsan, ang disrespect ay hindi sigaw kundi maliliit na bagay na inuulit-ulit. Parang patak ng tubig sa bato, unti-unti kang nauubos. Stoic perspective. Sabi ni Seneca, associate with people who are likely to improve you. Ang respeto ay basehan kung talagang may malasakit ang tao sa iyo. Kapag wala nito, ibig sabihin, hindi nila iniisip ang iyong kabutihan. Practical advice. Huwag kang matakot magsabi ng hindi. Ang stoic ay marunong magtakda ng linya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa dignidad. Kung hindi marunong rumespeto ang tao, malamang ay wala rin silang mabuting hangarin para sa iyo. Senyales number 5. Pinipigilan ang paglago mo. Ito ang pinakamalupit. Ang taong takot kang magtagumpay. Kapag may bagong oportunidad, pinapakita nilang imposible. Kapag may magandang ideya ka, tinatawanan nila. Kapag gusto mong mag-improve, sinasabihan ka nilang, sayang lang. Kwento, may isang stoic student na gustong mag-aral ng pilosopiya. Ngunit ang kanyang mga kaibigan, tinutokso siya na baliw. Kung nakinig siya, baka hanggang nga ngayon ay wala siyang natutunan. Pero dahil pinili niyang sundin ang sariling landas, siya ay naging guro at inspirasyon. Stoic perspective. Ang stoic ay naniniwala na ang pinakamataas na layunin ay eudaimonia, ang pamumuhay ayon sa virtue at rason. Kapag may taong pumipigil sa iyo para maging mas mabuti, wala silang mabuting intensyon. Practical advice. Huwag kang matakot iwan ang mga taong humahadlang. Ang tunay na kaibigan ay nagtutulak pataas, hindi humihila pababa. Piliin ang landas ng paglago kahit na ito'y mag-isa. Ngayon kapatid, natutunan natin ang 5 senyales na walang mabuting hangarin ang tao sa iyong buhay. Palaging binababa ang halaga mo. Ginagamit ka lamang. Pinapakalat ang negatibong enerhiya. Hindi marunong rumespeto. Pinipigilan ang paglago mo. Sa stoicism, hindi natin maiiwasan na makasalamuha ang ganitong mga tao. Ngunit may kapangyarihan tayong pumili kung paano tutugon. Hindi kailangan ng galit, hindi kailangan ng paghihiganti. Ang kailangan lang ay karunungan at lakas ng loob. Sabi nga ni Marcus Aurelius, the best revenge is not to be like your enemy. Kaya kapag nakilala mo ang mga taong walang mabuting hangarin sa buhay mo, tandaan, piliin mo ang katahimikan. Piliin mo ang karunungan at piliin mo ang stoic na landas. Kung nakatulong sa iyo ang aral na ito, bigyan mo ng like ang video at mag-iwan ng komento kung anong natutunan mo. At huwag kakalimutan, mag-subscribe sa Stoikong Pinoy para sa mas marami pang karunungan ng Stoicism.